Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, tugma at mga salitang tumutukoy sa sarili. Kumakain ba kayo ng gulay? Anong gulay ang paborito ninyo? Bakit mahalagang kumain ng gulay? Ngayong araw, kakanta tayo ng isang masayang awit. Pakinggan ninyo kung may mga salitang magkakatunog o magkatugma. Awitin natin. Tungkol saan ang ating awitin? Magbigay ng mga halamang binanggit sa awitin. Basahin natin. Singkamas, sigarilyas. Sitaw, bataw. Mani, patani. Kalabasa, mustasa. Ano ang napansin ninyo sa mga pares na salita? Tama, ang mga pares na salitang ito ay mayroong magkaparehas na tunog sa hulihan. Sila ba ay magkatugma? Basahin ang mga pares ng salita at sabihin kung ito ay magkatugma o hindi. Ako, sila. Bunso, puso. Ate, kuya. Tatay, nanay. Yakap, tanggap. Tukuyin ang sarili. Piliin ang wastong salitang tumutukoy sa iyong sarili. Patlang ay masaya. Ang salitang tumutukoy sa iyong sarili ay ako. Laruan patlang ito. Ang salitang tumutukoy sa iyong sarili ay ko. Patlang ang bag na iyan. Ang salitang tumutukoy sa iyong sarili ay akin. Patlang ay nag-aaral. Ang salitang tumutukoy sa iyong sarili ay ako.
Siya ang nanay patlang. Ang salitang nagtuturing sa iyong sarili ay ko. Ang tugma ay salitang magkapareho ang tunog. Ang mga salitang tumutukoy sa sarili ay ako, akin, at ko. Gawin natin. Piliin ang salitang katugma. Ikalawang araw, pagpapantig, paghahati ng salita sa pantig. Ipalakpak ang pantig. Basahin ang mga salita kasabay ang pagpalakpak. Bahay, kapatid, pamilya, nanay, tatay. Ilang palakpak ang inyong nagawa sa bawat salita. Madali bang malaman ang pantig ng salita kung ito ay pinapalakpak? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano hatiin ang mga salita sa pantig. Ito ay makatutulong sa atin sa tamang pagbasa at pagsulat. Ano ang pantig? Ang pantig ay bahagi ng salita na may tunog kapag pinibigkas. Pagpapantig ng salita. Ito ay ilong, ilong. Ito ay bibig, bibig. Ito ay ngipin, ngipin. Ito ay tainga, tainga. Ito ay daliri, daliri. Ilang pantig ako. Basahin ang mga sumusunod na salita at sabihin kung ilang pantig ito. Ate, kuya, bunso, magulang, tahanan. Ang pantig ay bahagi ng salita. Hinahati ito sa pamamagitan ng pagbigkas at pagpalakpak. Gawin natin. Ipantig ang mga sumusunod na salita. Ikatlong araw, tunog panimula ng mga salita. Awitin natin. May maliit na lihim sa bawat salitang alam. Nasa pinakauna na tunog na bumubukas. Simulang tunog, simula ng
huwag magmamadali. Tunog sa umpisa, iyon ang bibilangin. Simulang tunog, simula ng salita. L para sa laro, K para sa kape. Simulang tunog, sabay-sabay tayo. Unang tunog muna, sa kabuo ang tono. Simulang tunog, kaya natin to. Pakinggan ang una, bago ang dulo. Simulang tunog, araw-araw ito. Unang tunog muna, sa kabuo ang tono. Tungkol saan ang awitin? Anong mga unang tunog ang binanggit sa awitin? Bakit kailangan nating malaman ang unang tunog ng salita? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang unang tunog ng mga salita. Mahalaga ito upang mas madali tayong makabasa at makapagsalita. Ano ang tunog panimula? Ang tunog panimula ay ang unang tunog na naririnig sa salita. Simulang tunog. Gamit ang larawan, piliin ang letra ng simulang tunog ng bawat isa. Ang panimulang tunog nito ay M, mangga. Ang panimulang tunog nito ay U, ulan. Ang panimulang tunog nito ay R, radyo. Ang panimulang tunog nito ay P, payong. Ang panimulang tunog nito ay G, gatas. Ang panimulang tunog nito ay K, kamatis. Ang tunog panimula ay ang unang tunog ng salita. Mahalagang malaman ito upang maging wasto ang pagbabasa ng salita. Gawin natin. Iguhit ang mga larawan at isulat ang unang tunog nito. Ika-4 na araw, mga bahagi ng aklat at tamang paraan ng pagbasa. Hulaan mo. Mula sa pahayag, hulaan mo kung ano ang inilalarawan nito. Ito ay isang bagay na madalas nating ginagamit sa paaralan. Mayroon itong pahina at kwento. Ano ito? Ito ay isang aklat o libro. May aklat ba kayo sa bahay? Ano ang ginagawa natin sa aklat? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga bahagi ng aklat at ang tamang paraan ng pagbasa upang mas lalo tayong gumaling sa pagbabasa.
Mga bahagi ng aklat. Pabalat o cover. Takip ng aklat at nagsisilbing proteksyon sa aklat. Pahina ng pamagat. Makikita ang pamagat ng aklat, pangalan ng sumulat o may akda, at ang naglimbag nito. Talaan ng nilalaman. Makikita ang pamagat at pahina ng mga paksang tinatalakay. Katawan ng aklat. Ang pinakaimportanteng bahagi ng aklat. Makikita ang mga paksa at araling detalyadong binigyan ng laman. Glossary. Nakasulat ang mga kahulugan ng mga mahihirap na salitang ginamit sa aklat. Bakit mahalaga ang aklat? Paano mo iingatan ang aklat? Bakit mahalagang malaman ang bahagi ng aklat? Basahin natin. Ang aklat ni Mia. Si Mia ay may bagong aklat. Pinabasa niya ito araw-araw. Tiningnan niya ang pabalat at pamagat. Nakita rin niya ang pangalan ng may akda. Habang nagbabasa, sinusundan niya ang mga salita mula kaliwa pa kanan. Masaya si Mia dahil natututo siyang bumasa. Sino ang may aklat? Ano ang ginagawa ni Mia? Ano ang tiningnan niya sa aklat? Paano siya nagbabasa? Bakit siya masaya? Ang aklat ay may pabalat, pamagat, may akda, pahina, at glossary. Ang tamang pagbasa ay mula kaliwa pa kanan at itaas pababa. Gawin natin. Gamit ang larawan, tukuyin kung anong bahagi ito ng aklat. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Reading and Literacy. Paalam!